Ito nga ang problema ngayon ng pumilik mga boss. Gawa ng ito'y pinahinto pansamantala ng Supreme Court itong pag-iimprinta ng baluta. Number 2, ngayon iniinventaryo ang lahat ng mga balota. Makikita niyo po yan sa inyo pong live streaming na ginagawa po, iniinventaryo. Inaalam ilang kadami talaga ang naimprenta. More or less, mga 6 na milyon po na balota yung naimprenta natin. Nako, marami-rami na pala yung naimprinta mga busing. Ito nga ang problema ngayon ng pumilik mga boss. Gawa ng ito'y pinahinto pansamantala ng Supreme Court itong pag-iimprinta ng baluta. Gawa ng marami-rami na rin yung nagrereklamo dito mga boss. Isa na siguro yung magiging kalaban ni Martin Romualdez, no? Na nga hindi na isama rin yung kanyang pangalan. Kaya nga yung nakaraang vlog ko ay nabanggit ko na ngayon pa lang ay panalong-panalo na itong si Speaker. Dahil itong kanyang kalaban ay natanggal or naalis doon sa baluta. Ang pangalan naalis at nag-iisa na lang itong si Martin Romualdez. Ito nga mga boss yung ating papanoorin ngayon, no? At siyempre bago ang lahat ay paki-subscribe nga pala yung aking YouTube channel, ang Boss Banog. At pindutin mo na rin yung maliit at mahiwagang kampana dyan para tuloy-tuloy yung ating paghahatid ng samut-saring balita at mga kaganapan dito sa ating bansang Pilipinas. Alright? Kaya wag na natin to patagalin mga boss, papanoorin na natin. Total wala naman tayong hinihintay pa na punso pilato. At the same time, pinag-utos po kaagad natin na baguhin yung election management system. Isang sistema po yan na naandun lahat yung nilalaman ng paano at ano ang mga iimprenta ng mga balota. Kinakailangan pong gawin yon, kasama rin po ang pagbabago sa database ng COMELEC, yung serialization ng mga individual na pangalan. Babaguhin din po ang lahat ng 2,000 mahigit na mga ballot faces ng buong bansa. Kasi kinakailangan isama yung pangalan ng naturang kandidato. Letter M po ang start ng kanya pong sino kaya yun mga boss? At pagkatapos, kahit po yung overseas voting, ay kinakailangan ipatigil din po natin ang paghahanda po doon. At least, kung ang pag-uusapan ay balota o yung pag-uusapan, yung mismong pagpipilian ng mga botante using the internet, kinakailangan maisama po natin ang pangalan. Ang katanungan po siguro ng lahat ay paano na yung mga nagastos. Sabi po natin, later na lang namin po aasikasuhin kung paano yung nagastos ay importante. Maasikaso kaagad namin yung mga dapat gawin para makapagpasimula na muli tayo ng pag-iimprenta ng balota. Sa kasalukuyan, hindi ko po muna kayo kung kailan kami magre-resume ng printing ng balota dahil lahat po yan ay nakadepende sa bilis din ng gagawin namin ng mga pagbabago katulad po ng ating nabanggit. Ngayon po, ano po ang gagawin doon sa mga more or less 6 na milyon na balota? Yan pong 6 na milyon na balota ay kinakailangan ma-inventaryo, ma-i-report namin sa COA, kapagkat kinakailangan po nating bayaran yan, syempre, yung na-imprentang yan ng mga balota. At the same time, hihingi po kami ng pahintulot sa COA. Ang mga balotang ito, maliban sa i-secure, ay sirain na kaagad ng COMELEC. Isesred po natin ang lahat ng yan, hindi po sunog. Sapagkat para mawala po yung agam-agam na baka magamit sa isang halalan o sa darating na halalan. Tatandaan po natin na ang mga balotang yan ay mga original na balota. And therefore, pag pinasok sa mga makina, ay tatanggapin po ng mga makina yung mga balota po na iyan. Huwag pong mag-alala ang sambayanan. Ginagarantiya po na inyong Commission Election. We are in control of the situation. Meron po tayong plan B dito sa ganitong klaseng sitwasyon at pinaghandaan din po namin yung ganitong klaseng pangyayari. Bagamat talaga pong yung pong national position, hindi po namin ganun ina-anticipate na may makakasama. But nandiyan na po yan, yung order ng Supreme Court, and therefore, we will definitely comply. Bago na lang po yung reklamo, comply na muna bilang pagkilala at paggalang sa Korte Suprema. Yari talaga kayo pag hindi kayo sumunod. Merong ang isa dyan na
kawani rin ng kumilik na bigla ang napalayas dito sa bansang Pilipinas. Kilala niyo naman siguro kung sino yan, mga busing, no? Ito rin ay nagkaroon ng anomalya sa naganap na halalan ng mga nakaraang taon. Itong chairman din ito. Kaya iwas ka, chairman, no? Baka masunod ka doon sa naunang naging chairman din ng kumilik na bigla ang napalayas. Para po sa inyong katanungan, dahil tayo po ay naka-live stream ngayon sa Facebook at sa YouTube, inihiling po namin, pakibanggit lang po ang inyong pangalan, tsaka po ang inyong news outfit bago magtanong. Ang una pong magtatanong ay si Miss, ma'am. Chair, Sandra Aguinaldo po sa GMA7. Sir, so yung 6 million po na ballot, involving po ito sa kay Mustafa yung national position po. Wala pa sa lokal. Wala po sa local doon. Kasi yung pong mga na-imprenta, local absentee voting, overseas voting, yung pong test ballots natin, Bangsamoro ballots po natin, at kasama na rin po, nagsimula na kami sa Caraga, sa rehiyon ng Caraga. So more or less, yan po yung pinahinto kaagad natin ang pag-iimprenta. At siyempre, dahil nga po babaguhin ang ballot face, kinakailangan isama yung pangalan mismo ng kandidato na kasama doon sa temporary restraining order ng Korte Suprema. Chair, magkano po ang involved dito sa 6 million? Ang isang balota po kasi Kala ko magkano ang dahilan. ang isang balota po kasi more or less ay 22 pesos. Balota po yun. Yun po yung binabayad namin sa National Printing Office. Ako, naghahang yung kanilang equipment. Mga ekipo, mga boss. Although naka-live stream tayo, sandali lang. Ang tagal naman. Sige po, Chair. Yung magkano po yung cost doong 6 million and overall, magkano po yung mawawala sa COMELEC? Yung pong isang balota kasi is more or less 22 pesos. Yan po yung binabayad natin sa National Printing Office. Siyempre po, may mga kasamang papel, yung ink, at siyempre napakadami po namin, daan po yung tao namin doon sa National Printing Office na pinag-overtime namin. Meron po kaming day shift, meron po kaming night shift na sinesweldohan po namin, at siyempre meron pong overtime payments din. At dahil po dyan, yan po more or less ang gastos natin so far doon sa pag-imprenta ng 6 na milyong piso. Yan pong lahat ng balotang yan ay baliwala na sa kasalukuyan. Dahil ang TRO po ng Korte Suprema ay immediately executory. Ibig sabihin, kinakailangan ipatupad kaagad. Yung po ang pinaka-purpose ng TRO. So, ibig sabihin, kahit po mag-file tayo ng MR o motion to lift TRO, kinakailangan ipatupad pa rin ng COMELEC kaagad yung naging directive na yan ng Korte Suprema. Sir. Last from me na lang po. Could the COMELEC have waited instead of now having to dispose of those printed ballots? Hindi po kasi, with all due respect, kami pwede maghintay sapagkat hindi rin po namin alam kung kailan ang aksyon ng ating pong kataas-taasang hukuman. Hindi naman po kami pwede dumulog sa kanila sapagkat independent body ang COMELEC at syempre, ginagalang natin sobra ang independence ng Korte Suprema. Bagamat tayo sumulat po sa ating punong mahistrado, ini-inform po natin ng Supreme Court na tayo ay magsisimula na. Ilang araw bago magsimula ang printing, in-inform po natin sila na magsisimula na tayo ng printing ng balota. Kasi po kung paano kung nakakadalwa, 3 linggo na, matapos makapunta sa Korte Suprema yung mga petitioners, tapos wala pang aksyon, halimbawa po ang Korte Suprema, naghihintay po kami for life sa pag-iimprenta ng balota. Hindi po pwede mangyari yon. We have to comply with the timeline na meron ng COMELEC, susundin po namin. At dapat lang po, maayos lang po yung aming pong contingency measure. Dapat naging maayos lang na
Kung sakaling ito mangyari, ano ang gagawin natin? Sir, Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Sir, sabi po ninyo aabot na po sa 6 na milyong balota. Paano po yung gastos ng mga politiko rin naman? Sa side po nila ng mga politiko, paano po yun? Naunawaan po natin. Alam niyo po, letter M po kasi yung pangalan ng kandidatong nakakuha sa national position, sa senador na posisyon. And therefore, pag pinasok po natin, pag binilang niyo po yung sa 66 na present na kandidato, ay 12 pong senador yung nasa ilalim na maaaring maapektuhan, maaaring nakapagpa-imprenta na ng mga pangalan na may numero, and therefore, kasama po talaga yon sa mga consequence at dahil dito sa pangyayaring ito. So, ngayon po, kung sakali naman mag-withdraw yung isang kandidato na sinasabing posibleng mag-withdraw, magiging 66 pa rin yung kandidato. Kasi kung technically, kung isasama yung isa, ay magiging 67. Pero kung mawawala naman po yung isa, 66 pa rin. Kaya na medyo, tingnan natin kung may magbabago yung sa pagitan ng letter S at paligitan ng letter M, kung sakasakali. Yung po kasing posibleng mag-withdraw, kahapon ay na-convey natin yung ating payo sa kanilang kampo na papayagan namin ang withdrawal ng mismong naturang personalidad kahit hindi siya ang pumunta. Basta merong certification ang doktor na hindi kaya ng pangangatawan na makapunta sa COMELEC. Papayagan po namin via a representative. May existing en-bank resolution po patungkol sa bagay na yan. Sir, doon po sa timeline po ninyo, kaya pa rin po ba na maabot yung April 14 na deadline po ninyo para po sa imprenta ng balota? Kahapon po sa ating emergency meeting, nabanggit na natin, meron tayong 2 bagong makina. Yung 4 na makina ang National Printing Office na ginamit ng printing ng balota ng mga nakakaraan. Naging mabilis yun, naging successful. Ngayon po, pinag-iisipan na natin at maaaring i-recommenda ng inyong lingkod sa Commission en-bank na yung lahat ng makina ng NPO, kasama yung 4 at yung 2 na ginagamit sa kasalukuyan ay baka pwedeng magamit na. Pinapara-aral na rin natin sa Law Department ng Komisyon paano ang pwedeng gawin namin upang magamit namin yung 4 pa na makina ng NPO upang sabay-sabay na gumana ito sapagkat technically po halos 2 linggo ang nawala sa amin dahil sa magba-back to zero tayo sa pag-imprenta ng balota. Sir, good morning. Mon Goes po sa TV5. Sir, alam naman po natin na there will always be chances na makakuha ng TRO ang mga candidates na hindi ho nakasama sa balota. Wala ho bang mechanism ang COMELEC na mas madali sana sa inyo na magdagdag ng certain candidate? For example, yung binabanggit nyo nga po sa EMS, just to explain lang and just to make it on record lang po. Alam niyo po, ang hindi namin sinasabi sa lahat, pero yun po yung part ng security measure. At yan po yung alam ng lahat ng nasa IT community. Kasama na rin po doon sa mga printing business and businesses, lalo na kapag ka ito ay isang automated printing, halimbawa. Yung pong election management system ng COMELEC, yan po ay walang provision o feature na pwedeng magdagdag. Yan po talaga ay nilalagay at hindi po namin nire-reveal yun upang hindi ma-impluensyahan ang magiging ruling ng ating Korte Suprema. Baka sabihin, nagpe-pressure po ang COMELEC. Pero ang katotohanan po, hindi pwede madagdagan para po hindi yung kung sino ang gusto magpalagay, magpabago ng pangalan, magpabago ng political party, o kaya dahil may pending case pa, paalis. Parang importante po, final na po yung listahan na yung kaya po ginawa namin ang ballot phase. Ngayon po, dahil nga po sa nag-issue ang Korte Suprema ng TRO, babaguhin po namin yung election management system at this time po, lalagyan namin ng feature na pwede magdagdag at maglagay. Yun po yung implikasyon ng gagawin namin sa election management system. And therefore, sana maunawaan po natin bakit isang tabi natin yung existing na election management system. Hindi pwede siyang magdagdag. Paano po? So ngayon, sir, dahil idadagdag nyo na ho siya, just in case magkaroon na naman ng another set ng mga TRO, it will be easier for you. Hindi na magkakaroon ng question na, baka mabago na naman ho. Yung
pagdadagdag ngayon sa susunod, maaari hindi na ganung problema. Maaari. Pero paano kung nagpasimula na muli kami ng pag-iimprenta ng balota? Pag po nagpa-imprenta muli kami ng balota, tapos po may dumating muli na panibago pong directive at hindi po ito pag-pressure sa ating Korte Suprema, with all due respect, uulitin po muli kung lalo pat ang posisyon na involved ay national position. So back to zero po uli kami. Lagi kaming back to zero ng back to zero kung meron muli na makukuhang temporary restraining order upang magdagdag ng pangalan sa ating pong balota. So again, the rule always is comply, follow the directive of the Supreme Court. Sir, yung sa printing ng ballots, alam ko po wala pa kayong sinasabi kung kailan ulit. Pero kahit target date po. Sana po Monday makapagsimula kami. Yung election management system po natin na gagawin, sana magawa in 2 to 3 days. Pagkatapos meron po tayong gagawin din dahil bagong EMS, magkakaroon po ng, lahat po ng ballot phases ay babaguhin.